Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Bumanat na naman po ng kasinungalingan si Atty. Harry Roque. Ginagamit niya yung krisis sa Middle East at epekto dito sa ating bansa para piliting iupo si Sara. Gigil na gigil po mga kababayan si Harry Roque. Same script mga kababayan ng paninira. Siniraan yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa pagsabi na normal pa naman ang sitwasyon sa ating bansa. Pinipilit niya na maging abnormal. At ina-accuse siya yung ating Pangulo na abnormal yung pag-iisip at si Sara daw ang normal. Ganun katindi. Kaya dapat daw iupo si Sara kasi yung ating Pangulo bangag. Kaya hindi normal yung pag-iisip. Ipapahamag daw yung ating bansa. Ibaliktad yata po. Pakinggan ninyo mga kababayan yung pagtatalak ni Atty. Harry Roque na imbes asikasuhin niya yung kanyang kaso. Ipugante siya at may panibagong kaso. Land grabbing na ipafile sa kanya yung mga magsasaka. Nililihis mga kababayan yung kwento. Yun dapat yung inasikaso niya. Hindi kung ano-anong problema. May sarili siyang problema na dapat tinututukan niya mga kababayan. Ang pinoproblema niya, yung problema ng ating Pangulo. O diba? Itama lang itong statement ng ating Pangulo. Wala sa tamang pag-iisip. Madali lang po. Ayaw niyang sabihin na normal. Gusto niya abnormal. Is it something normal pa naman, Mark? Everything is normal. Well, ito talaga ang problema kapag ang presidente wala sa tamang pag-iisip. Kapag nahaharap sa realidad na talagang abnormal ang mga panahon, parang meron siyang imaginary world, no? Yan ang epekto na rin ng droga, no? Kaya nga sinasabi Yan ang ko sa linya niya. The same. mga kababayan, habang nananatili ang isang drug addict bilang presidente, wala talaga tayong pagkakataon na magkaroon ng solusyon sa ating mga problema dahil ang problema ng mga drug addicts talaga meron silang mga sariling mundo. Kaya nga hindi ako nagtataka na sinasabi niya at siya lang ang tanging leader sa buong daigdig na nagsabi, everything is normal. Hindi ba naman abnormal talaga yan? Anong gusto mong sabihin? Na nasa krisis na tayo ng todo para magpanik yung mga mamamayang Filipino. Ang matinong leader dapat hindi sinasabi ang lahat. Dami itong sinabi mga kababayan ng Makati Business Club. Yan ang sabi dito. Government won't say there is a crisis to prevent panic. Makati Business Club. Yan. Ang ating gobyerno ayaw sabihin may krisis kasi baka magpanik ang mga tao. Baka may hoarding kung ano-ano. Pero sabi niya kung ano-ano, pero on the other hand, kailangan din nating hindi maging kampante o maging complacent ang mga mamamayan natin. Sabi po mismo ng opisyal ng Makati Business Club. So tama lang, mga kababayan, ang naging reaksyon ng ating Pangulo. Pag leader ka, huwag ka dapat gagawa ng mga pronouncement that will cause panic. Yun ang gusto na mangyari ni Harry Roque. Minamasama niya yung sinabi ng ating Pangulo na normal pa naman niya yung sitwasyon natin dito. Gusto niya gawin ng abnormal para magpanik yung mga tao. Pag magpanik yung mga tao, magkakagulo, may rason na sila. May issue na sila laban sa ating gobyerno kasi hindi na niya makontrol. Gusto ninyo talagang itulak yung ating bansa sa problema kasi. Para masira yung ating Pangulo, huwag kami. Napakalinaw yung ating ang ginagawa ng ating Pangulo po, i-avert ang crisis. Kaya nga po, ipinag-utos na niya ang pag-create ng crisis committee. So anong ibig sabihin nun? Nire-recognize niya ang krisis. Pero hindi siyempre sasabihin ng ating Pangulo kung gaano kalala. Ano sabi ng Makati Business Club? Para niya hindi magpanik at magkaroon ng hoarding. Anyway, tama naman po ang sinasabi ng gobyerno. Normal pa man. Ayan malinaw ang data. Ang oil reserves natin, mas mataas pa nga tayo. Mga kababayan sa Singapore, 55 to 60 days. Sa atin, 60 days.
Ang may pinakang mataas na oil reserve, 254 days, yung Japan. Mas mataas pa tayo sa India, 42. Australia, 29 to 36 days. Malaysia, 30 days. Vietnam, 23 days. Indonesia, 20 days. Pakistan, 11 days. 2 months sa atin. So gusto ninyo, mataranta na yung ating Pangulo. Hindi ganun ang quality ng matinong leader. Pero binabaliktad mga kababayan ni Harry Roque kasi daw bangag yung ating Pangulo. Pinapalabas niya, ayaw i-recognize. Paano ayaw i-recognize ang krisis na nag-utos na nga yung ating Pangulo na bumuo ng crisis committee at tuloy-tuloy ang aksyon ng ating gobyerno para i-avert ang impact nito sa ating mga mamamayang Filipino. Sabi, so far, manageable pa yung supply natin ng langis, sabi ni Secretary Sharon Garin. Tama. We are building our buffer despite the limitations. Our team is hard at work trying to make sure that kahit po 1 o 2 araw yan, that is a very important addition para sigurado our country does not run dry. Yan ang ating Pangulo. Yan ang sabi mga kababayan ni Garin. Mayroon pa niyang 45 days na supply ng langis ang ating bansa. Yan ang latest ngayon. At sabi ni Garin, mag-order tayo ng 1 million barrels of diesel extending fuel supply by 5 more days. So hindi man po natutulog yung gobyerno o nauupo lang. Gumagalaw yung ating gobyerno po para maasikaso yung pangangailangan ng ating mga mamamayan. Tapos galit si Loren Legarda. Yan o. Senator Loren Legarda questions the absence of Energy Secretary Sharon Garin at the hearing of the Senate's proactive response in oversight for timely and effective crisis strategy or PROTECT Committee. Nagmamagaling mga kababayan nito mga senador. As if mas magaling sila sa ating mga cabinet secretaries. Mas may alam sila. Busy si Garin sa pakikipag-usap sa mga suppliers. Yon ang inuuna niya kaysa mag-attend sa hearing ninyo na puro lang kayo sakay sa issue. Sabi ng mga senador. Senator Bam Aquino and Senator Jim Ejercito call on the Malacanang to admit that there is already a crisis brought about by the war in Iran. Inaamin nga po yung krisis. Kaya lang, hindi man pwede na magsalita ng magsalita na hindi pinag-iisipan ng ating gobyerno na sabi ng Makati Business Club para hindi magpanik at hindi magkaroon ng hoarding. Naintindihan na ninyo? Gusto niyo magpanik para may issue kayo? Para sa grandstanding ninyo? Yung ating Pangulo, hindi na namamahinga mga kababayan. Nandun naman sa PTEC siya ngayon para tulungan yung mga bus drivers. Yan yung ating Pangulo. Pakinggan natin. Magandang umaga sa inyo, ito pala yung ating mga bus operator. Nandito ako para tiyakin na yung aming ginagawa na fuel subsidy ay maayos kasi mag-start tayo today. Pero hindi lamang dito sa Metro Manila pero all over the country na ito. So making sure na yung sistema ay maging maayos. So we are now providing 10,000 subsidy for each bus unit. Tapos yung method of payment, lahat ng klaseng method of payment pwede. We can do it via digital payment or mga GCash. You can go into the ATM. Mga card naman na may hawak naman, may card naman yung mga driver natin, at saka lahat ng operator nag-issue ng card. Pwedeng gamitin yun. Meron pa rin iilan na talagang gusto nila, ayaw nilang gawing digital. Kaya meron pa, pwedeng mag-issue ng cheque. At kung talagang kahit cash, pwede pa rin. Pero siguro, mas maginhawa, it's easier, it's more practical
as much as possible ang gagawin natin ay digital payment. So we are, tulungan nyo naman kami para yung mga ating riding public ay hindi masyadong mahirapan unang-una at hindi sila masyadong mabigatan sa pamasahe dahil nga alam naman natin kung ano yung pangyayari. Nagbabago yung presyo ng langis all over the world. Kaya ito ang response ng pamahalaan. And of course, we are always in need of assistance and support and cooperation with the operators, with the drivers, yung buong sistema. So this is what we are doing here now. We are having the briefing now from the OTR. Tinignan namin ang mga facilities. So far, mukha namang maayos. So let's just keep the system going. Tignan natin how it works. Kung merong maging problema o kung merong sa palagay ninyo maging mas magandang sistema or to make it easier, make it faster, make it more convenient for you, for the riding public, sabihan nyo kami. And kung palagay namin, kaya namin gawin para pagandahin pang sistema, please tell us. Dahil ang gusto natin is as convenient as possible, as easy as possible, at as quick, yung mabilis as possible. Dahil araw-araw nagbabago, kaya kailangan makapag-respond din kami. So with the cooperation, ako malakas ang loob ko sabihin na pagka basta't nagtutulungan tayo, yung private sector at saka yung kayong mga operator at saka kami in government, sana maging hindi na wala yung pakiramdam ng ating riding public. Yun naman yun ang ating mga siniservisyohan. Matiyak natin na maging maayos ang kanilang pagbiyahe. So thank you all for being part of the solution at patuloy natin gagawin ito hanggat kailangan. Maraming salamat. Good morning sa inyo lahat. Mr. President, ayan na po yung manager's check nila. We issued na po. Opo. So 10,000 mga kababayan sa mga bus drivers. Pumunta sa PTEX yung ating Pangulo sa Paranaque. Anong gusto ninyong aksyon? Yung natataranta? Yung na high blood? Hindi kalma? Ang tunay na leader dapat kalma. In crisis situation, dapat hindi siya natataranta. Pagkatapos sabihin ni Harry Roque kasi bangag at gusto niyang iupo si Sara Duterte kasi matino daw yung matino yung pag-iisip ni Sara. What? Ang ayusin ni Sara yung impeachment trial niya na magsisimula bukas, harapin niya yon. Sagutin niya yung mga akusasyon. At ikaw, Atty. Harry Roque, ang harapin mo yung kaso mo. Hindi kung ano-anong issue yung inaatupag mo. At ngayon, may panibago kang kaso, land grabbing. O, di ba? Ito si Direktor Matibag ng NBI, mga kababayan. Inaasahan nila kanila yung lupa. Ang nangyari nito, mayroong mga masamang loob na nameke at na-issue sila ng title. Ngayon, yung lupa na yan, dapat yan tatayuan ng Pogo. Ito yung kay Harry Roque eh. Yan na nga si kasuin mo, yung Pogo mo. Kaso mo sa Pogo, pagkasabit mo sa Pogo. In-award ng DAR yung PROA, dapat bago mabenta yan, may permit yan, pinayagan ng DAR. At saka may period dyan kung ilang taon bago mo may dispose. Pero kawawa itong mga magsasaka, biniktima nila. Pag makita niyo yung lugar, maganda yung lugar eh. Kita ninyo? Yan si Harry Roque, nagtatago sa batas. Maniwala dyan sa lukong yan. Hanggang sumabot sa amin, nung iniimbestigahan namin, malalim yung tinungo nito, na ito pala yung pinag-awayan ni Ramil Madriaga at ni Harry Roque. Kita ninyo? Bakit na kasuhan, nag-away yung grupo nila. So may involvement dito pati yung mga Chinese na Pogo operator at identify na namin kung ano yung mga kumpanya na ginamit nila. Malinaw to. Open and shut case to. Napaka ututuusin. Madali dapat ma-resolve to.
Pero maraming may pananagutan dito. Tatanungin natin ng Registry of Deeds, ang Municipal Assessor, at una-una na yung mga kumpanya na paano napatitulo sa kanila. At ang very, very glaring dito, yung titulo na issue, yung address ng kumpanya sa address ng opisina ni Atty. Harry Roque. So, siya nagtatago ngayon, palagay ko, hindi lang dahil dun sa mga kailangan niyang sagutan, kundi baka eto, alam niya na anytime, ipuputok to. Sir, iisa lang. So yun yan ang rason kung bakit kung ano-anong kwento ang sinasalihan ni Atty. Harry Roque para i-divert yung atensyon ng mga tao doon sa mga kabuktutan, katarantaduhan na kanyang ginawa, mga kababayan, kaya siya naging pugante. Ang issue niya, mga kababayan, yung impeachment, itong petroleum crisis, na hindi man dapat ito ang focus ng kanyang atensyon. Ang fokusan mo yung sarili mong problema. Ginagamit ito para, mga kababayan, ilihis ang atensyon ng tao sa mga kinakasangkutan na problema niya mismo at sa ni Sara Duterte na gusto niya, mga kababayan, iupo na para makatakas siya sa kanyang pananagutan. Puro pang sarili. Huwag kami arimaw. O ngayon, pakinggan ninyo yung paliwanag ng Palasyo Malacanang dito sa issue ng krisis. Si Jose Castro. Hindi naman tayo hindi na-downplay. Ito po kasi yung totoong sitwasyon. Nagsusumika po ang pamahalaan Correct. sa utos ng Pangulo na dapat hindi magkulang ang supply Correct. ng produktong petrolyo. Lahat ginagawa. Nandiyan na rin po ang pagbibigay ng tulong ng DSWD, nandiyan po ang pagtatrabaho ng DOE, pati po ng DA at ibang ahensya. Isama na po natin ang DSWD. So in other words, ayaw po na maramdaman ng mga kababayan natin na may kulang tayo sa supply. Kompleto po ang supplies natin sa crudo, sa oil, sa fuel, pati po sa pagkain. So, siguro po kung ikukumpara sa ibang bansa, mas napagbibigyan po ng atensyon ng Pangulo na dapat na ang mga kababayan natin, kahit presyo po ay tumataas dahil nga po ito ay dulot ng sigalot sa Middle East, gusto niyang iparamdam ng Pangulo na kaya ng gobyerno, Correct. nandiyan ang gobyerno para sa taong bayan. Ang gusto nila kasi maramdaman ng mamamayan na ang gobyerno inutil. Walang ginagawa, inutil. Para ano? Para sa kanilang sariling political interest, motive. Gusto nila magkagulo para exploit nila yung kaguluhan. Iupo si Sara. Huwag tayong pauutos sa kanila, mga kababayan. Anong gagawin dyan ni Sara? Nasa DepEd nga, hindi niya nakaya yung problema sa DepEd. Di ba? Ang stable ang pag-iisip, si Sara mismo. Si Sara ang dapat asikasuhin niya yung pagsagot niya sa impeachment complaint laban sa kanya bukas. Pero iniiwasan niya. Gusto kayo kasing manggatong ng gulo para yung tao magpanik. Yan ang inyong objective at ma-exploit ninyo yung sitwasyon para sa inyong destabilization efforts. Hindi mangyayari yan. Kasi alam ng mamamayang Filipino na ang ating Pangulo nagtatrabaho. Nakita ninyo, walang tigil po. The other day, galing Kamsor para sa solar at irrigation para maayos ang produksyon ng pagkain. Di ba? Yung distribution ng ayuda sa Maynila at ngayon sa PTEX, mga kababayan, para naman sa mga bases. At inaasikaso, mga kababayan, ng Department of Energy ang stable supply. Nga yung binigay ko sa inyong balita. At hindi po, pero katulad ng sinabi niya sa kanyang mensahe, tayo po ay magtulungan. Kung may kailangan matipid, kailangan magtipid. Hindi po kasi natin mapapasubalian. We just cannot ignore the issue that there is really crisis in Middle East. At nagiging party po tayo dito, kahit hindi man natin gustuhin, talaga pong maaapektuhan tayo. That's the reality. That is just the right response, mga kababayan, ng matinong leader na dapat maramdaman ng mga tao na
The government is above the situation. It is in control of the situation. Ang gusto ninyo kasi chaos, magkagulo para may rason kayo na magamit ninyo ang isyu sa krisis na to para sa inyong mga political ambisyon. Huwag kami Roque. Ito si Lorin Ligarda, nanay ni Libiste, ni Leandro Libiste, nag-grandstanding po doon sa Senado. Of soft, meaning assistance to fisher folks and Nagmamagaling farmers, siya. contingency fund. Kala mo The kung sino siya? NDRIM fund can be used, hindi naman yan lang sa bagyo, yan ay pwede rin gamitin. But if we have appropriated it in GAA 2026, may pera na ba? And I know we don't have money yet because even DPWH projects are all FLR. So DBM must explain that as well. So every agency, whether agriculture or DMW or DOE, DOLE, yes. How do we cushion the impact? Use and their families affecting the Nagmamagaling po. prices of our petroleum products, energy, food Kala mo prices, kung sino siya na transport, nagmamarunong. and displacing millions of Filipinos, the agencies will not act with Ang lakas na ng boses niya. urgency. And so that is what I put on the table. And what I would like to hear, Mr. Chair, is magkano ang pondong available? Hindi promise ha, hindi saro na walang NCA. From continuing appropriations in GAA 2025 and how much was appropriated, because of course we did not know there was going to be a crisis, of soft, meaning assistance to fisher folks and farmers, contingency fund. The NDRIM fund can be used, hindi naman yan lang sa bagyo, yan ay pwede rin gamitin. But if we have appropriated it in GAA 2026, may pera na ba? And I know we don't have money yet because even DPWH projects are all FLR. So DBM Kung walang pera po, di walang assistance ang ginagamit yung ating Pangulo. Ituloy-tuloy yung ayuda. Ngayon nga, 10,000, mga kababayan. Bawat unit ng bus. Di ba po? Yan yung ating Pangulo. Tuloy-tuloy sa pag-ayuda. Yan ang ating Pangulo. Relax lang. In the midst of crisis po. Pati mga tao po, relax. Sila man lang po ang hindi relax. Relax po. May problema na nga po. Pagkatapos hindi ka pa relax. Yan mga tao. Sa PTEX. Iba po. Ang gusto nila natataranta yung ating ating gobyerno. Makita nila na natataranta. Para Para mag-panic yung mga tao, para mag-hoarding yung mga negosyante. Pag nagkagulo, there will be chaos in the streets. Di may issue na kayo laban sa ating gobyerno. Sasabihin ninyo inutil. May issue na kayo para sa eleksyon. Huwag kami po. Alam namin yung motibo ninyo. Yan si Loren. Biglang naging tigre. Parang gusto ng mga gat. Di ba, mga kababayan? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin.
Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po yung Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid sa mga pulses and other affected area. Ayon po ito sa mga pains at paninigas ng mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product namin binibenta online. I am amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patient tulad po nito. Siya po si Yolitan, ovarian cancer survivor. Sabi niya, barley did not just save my life, it gave me a new life. In 2019, Yoli faced the fight of her life through surgery and harsh chemotherapy. I am worldwide amazing pure organic barley became her source of strength. It boosted her immune system when she needed it most and gave her the energy to keep going. Para sa inyong mga inquiries and orders, dumiretso na lang kayo sa Facebook account ng aking anak, Riz Maravillas. Sa mga naghanap naman po ng magaganda at imported bags, may mahilig sa imported bags and wallets, kay Ma'am Eileen Rosales, Eileen Closet. Yan yung kanyang online selling, mga kababayan. Sa mahilig po magpa-spa, try ninyo dito po sa Pamper City, the Medical Aesthetics and Wellness Center sa Siana City, Parañaque City, Metro Manila. Pamper City by OMG, your luxury escape.